Ang G-Shock ay hindi isang independenteng korporasyon, kundi isang tanyag na linya ng produkto na pagmamay-ari at binuo ng Casio Computer Corporation Limited, isang higanteng kumpanya ng elektronika na nakabase sa Tokyo, Japan. Ang kumpanyang Casio ay tinatag ng magkakapatid na Casio kung saan si Tadao Casio ang naging unang pinuno, ngunit ang partikular na dibisyon ng orasan na nagluwal sa G-Shock ay pinamunuan ng mga inhinyerong naghangad ng pagbabago. Ang mismong utak sa likod ng revolusyonaryong disenyong ito ay si Kikuo Ibe na noong panahong iyon ay nagtatrabaho bilang pinuno ng disenyo ng relo sa Casio. Ang kwento ng pagsisimula ng G-Shock ay nagugat sa isang personal na karanasan ni Kikuo Ibe noong taong 1981 habang siya ay naglalakad sa isang pampublikong lugar. Aksidente niyang nabangga ang isang tao na naging dahilan upang mabitawan niya ang isang mamahaling mekanikal na relo na iniregalo ng kanyang ama. Ang nasabing orasan ay tuluyang nadurog ng tumama sa simento na nagdulot ng labis na kalungkutan kay Ibe. Ang pangyaring ito ang nagsilbing mitya upang maghain siya ng isang formal na panukalan sa pamunuan ng Casio. Ang pagbuo ng isang relong hindi masisira kahit ihulog mula sa mataas na lugar. Upang may sakatuparan ng mapangahas na proyektong ito, binuo ni Ibe ang isang pangkat na binubuo lamang ng 3 katao na opisyal na tinawag na Project Team Tough noong taong 1981. Nagtakda ang pangkat ng isang mahigpit na pamantayan na tinawag na Triple 10. Ang layuning ito ay nag-aatas na ang relo ay dapat makaligtas sa pagkahulog mula sa taas na 10 metro, makatiis sa pressure ng tubig hanggang 10 bar o 100 metrong lalim at magkaroon ng buhay ng baterya na aabot ng 10 taon. Ang laboratorio kung saan sinagawa ang mga eksperimento ay matatagpuan sa ikatlong palapag ng gusali ng Casio sa Hamura, Tokyo. Sa loob ng halos 2 taon, ang pangkat ay lumikha ng higit sa 200 mga prototype. Ang kanilang karaniwang paraan ng pagsubok ay ang literal na pagbato ng mga ginawang relo mula sa bintana ng banyo na ikatlong palapag pababa sa sementadong sapa sa ibaba upang makita kung gagana pa ito. Ang pangunahing suliranin na kinaharap ni Ibe at ng kanyang mga kasamahan ay ang katotohanan na kapag pinalalakas nila ang panlabas na proteksyon ng relo, ang lakas ng impact ay direktang pumupunta sa loob ng mekanismo na nagiging sanhi ng pagkasira ng mga elektronikong bahagi ng quartz movement. Nang malapit nang sumuko si Ibe dahil sa sunod-sunod na kabiguan, nakakita siya ng inspirasyon habang nagpapahinga sa isang lokal na parke. Napansin niya ang mga bata na naglalaro ng isang bolang goma. Napagtanto niya na ang gitnang bahagi ng isang tumatalbog na bola ay hindi nakatatanggap ng direktang puwersa sa impact dahil ang labas na bahagi ng bola ang sumisipsip ng lakas ng bagsak. Ang obserbasyong itong nagbigay daan sa paglikha ng hollow structure o guwang na estruktura. Sa disenyong ito, ang pangunahing module ng relo ay hinayaang lumutang sa loob ng isang guwang na lalagyan na sinusuportahan lamang ng ilang mahalagang punto ng kontak na may malalambot na shock absorber. Ang labas na bahagi ng katawan ng relo ay binalot ng isang makapal na urethane resin na nagsisilbing unang depensa laban sa anumang uri ng pagtama. Matapos ang mahabang proseso ng pagsubok, opisyal na inilunsad ang kauna-unahang G-Shock model, ang DW5000C noong Abril 1983. Ang pangalang G-Shock ay hango sa konsepto ng paglaban sa pwersa ng grabidad, partikular na ang gravitational shock na dulot ng malayong pagkahulog. Mula sa pagiging isang kagamitang pang-sport, ang G-Shock ay naging paboritong instrumento ng mga taong may panganib na hanap buhay gaya ng mga bombero, mga pulis at mga miyembro ng militar. Ang pagpasok ng G-Shock sa merkado ng Pilipinas ay nagsimula noong huling bahagi ng dekada 80 at tuloy ang naging isang malaking kultural na phenomenon noong dekada 90 at unang bahagi ng dekada 2000. Bago ang opisyal at malawakang distribusyon, ang mga unang unit ng G-Shock ay nakarating sa bansa sa pamamagitan ng mga balikbayan packs na ipinadadala ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, partikular na mga overseas Filipino workers sa gitnang silangan at Estados Unidos. Ang mga Pilipinong seaman ay isa rin sa mga pangunahing nagdala ng mga relong ito dahil ang G-Shock ay kilala sa pagiging matatag laban sa maalat na tubig at mabibigat na trabaho sa barko. Ang isa pang malaking salik sa pagpapakilala ng G-Shock sa mga Pilipino ay ang impluwensya ng militar ng Estados Unidos na nakatalaga sa mga base militar sa Subic at Clark. Maraming mga Pilipino nakakapansin ng mga sundalong Amerikano ay laging nakasuot na maitim at malalaking relong plastik na kayang makatiis sa putik at matinding init ng tropiko. Noong pumasok ang dekada 2000, ang G-Shock ay naging isang ganap na simbolo ng estado ng pamumuhay at pagiging kabilang sa uso para sa kabataang Pilipino. Ang mga seryeng tulad ng DW6900 at ang mga makukulay na bersyon ng Baby G para sa mga kababaihan ay naging bahagi ng pang-araw-araw na kasuotan ng mga mag-aaral sa mga pangunahing universidad sa Maynila.
Ang pagkakaroon ng orihinal na G-Shock ay tinuturing na isang malaking karangalan. Ang mga sikat na personalidad sa telebisyon, mga manlalaro ng basketball sa Philippine Basketball Association o PBA at mga lokal na banda ay madalas na nakikitang nagsusuot ng mga malalaking orasan na ito sa kanilang mga palabas at panayam. Ang bansa ay nagkaroon ng malalaking komunidad ng mga kolektor na nag-uunahan sa pagbili ng mga limited edition na modelo. Ang antas ng katanyagan ng G-Shock noon sa Pilipinas ay umabot sa punto na halos bawat tahanan ay naghahangad na magkaroon ng kahit isang unit para sa personal na gamit o bilang regalo sa mga mahalagang okasyon. Sa kabila ng makasaysayang tagumpay na ito, ang pagpasok ng dekada 2010 hanggang sa kasalukuyan ay nagdala ng mga seryosong hamon na nagbigay ng impresyon na tila huminang ang posisyon ng G-Shock sa pandaigdigang merkado at sa Pilipinas. Ang pangunahing dahilan ng pagbabagong ito ay ang mabilis na pagunlad ng teknolohiya, partikular na ang pagsilang at malawakang pagtanggap ng publiko sa mga smartwatch. Ang pagpapakilala ng mga kagamitang tulad ng Apple Watch, Samsung Galaxy Watch at iba pang mga fitness tracker ay nagpabago sa pangailangan ng mga mamimili. Ang mga tayo hindi na lamang naghahanap ng isang kagamitan na nagpapakita ng oras at may katangiang hindi nababasag. Sa kasalukuyan, ang mga modernong mamimili naghahangad ng mga relong may kakayahang magpakita ng mga abiso mula sa smartphone, sumukat ng tibok ng puso, magbilang ng hakbang, mag-monitor ng kalidad ng tulog at magbigay ng GPS navigation para sa paglalakbay. Ang traditional na G-Shock na umaasa sa simpleng quartz display at limitadong digital na mga andar ay biglang nagbukang luma sa paningin ng bagong henerasyon ng mga mamimili na mas pinipili ang mga konektadong pamumuhay. Bukod sa kompetisyon sa teknolohiya, ang pagbabago sa direksyon ng pandaigdigang moda ay nagkaroon din ng aspeto. Ang takbo ng disenyo sa kasalukuyang panahon ay madalas na kumikiling sa minimalism, kung saan mas pinapaboran ang mga manipis, simple at eleganteng kasuotan. Ang tradisyonal na anyo ng G-Shock na kilala sa pagiging malaki, makapal at gawa sa resin ay kung minsan ay tinuturing ng masyadong agaw pansin o hindi angko para sa mga formal na okasyon o profesional na kapaligiran ng trabaho. Ang pagdami ng mga murang alternatibo at mga peking kopya sa mga online marketplace ay nagdulot din ng kalituhan sa mga mamimili na nagpababa sa eksklusibong imahe ng tatak sa ilang sektor ng lipunan. Bagaman may mga pananaw na humina ang tatak, ang totoong kalagayan ng G-Shock sa kasalukuyang merkado ay hindi pagbagsak, kundi isang proseso ng stratehikong ebolusyon at muling pagpoposisyon. Upang harapin ang kompetisyon ng mga smartwatch, ang Casio ay lumikha ng mga serye ng produkto na nagtatampok sa mga modernong kakayahan nang hindi sinasakripisyo ang kanilang sikat na katangian na pagiging matatag. Ang mga linyang tulad ng G-Squad ay nilagyan na ngayon ng Bluetooth connectivity, mga sensor para sa hakbang at kakayahang kumonekta sa mga smartphone application upang maglipat ng fitness data. Ang paggamit ng mga bagong teknolohiyang tulad ng memory and pixel displays ay nagbigay sa mga bagong modelo ng mas malinaw na screen na madaling basahin sa ilalim ng sikat ng araw. Ang isang matagumpay na hakbang ng G-Shock ay ang pagpasok sa mas mataas na antas ng merkado ng marangyang relo o premium market sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal na materyales. Ang pagpapakilala ng seryeng GA2100 na mas kilala ng mga tagahanga sa palayaw ng Casio Oak dahil sa pagkakahawig ng disenyo nito sa mga mamahaling luxury sports watch at naging isang napakalaking tagumpay. Ang modelong ito ay nagtatampok ng manipis na profile at octagonal bezel na nagpapatunay na ang G-Shock ay kayang maging elegante at sumunod sa modernong minimalistang moda habang pinapanatili ang carbon core guard protection na nagbibigay ng walang kapantay na tibay. Ang mga seryeng gawa ng purong stainless steel at titanium tulad ng GMW B5000 at Mr. G line ay nagkakahalaga na ngayon ng libu-libong piso na nagpapakita na ang tatak ay matagumpay na nakatawid mula sa pagiging isang relong plastic tungo sa isang seryosong koleksyon para sa mga mayamang mahilig sa orasan. Sa Pilipinas, ang G-Shock ay nananatiling may malakas na pundasyon. Ang CSC Time Incorporated na siyang opisyal na distributor ng mga relong Casio sa bansa ay patuloy na nagbubukas ng mga bagong malalaking konsepto ng tindahan sa mga pangunahing shopping mall upang direktang maabot ang mga mamimili. Ang tatak ay patuloy ding nakikibahagi sa kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga lokal na artista at pag-sponsor ng mga kaganapan tulad ng Philippine Hip Hop Dance Championship na nagpapanatili sa ugnayan ng orasan sa komunidad ng sining at kabataan.